kabataan at mga magulang. Kaya po nagbibigay po ito ng encouragement po sa akin para din po makadalo at makasama kayo sa pagsamba. Ganun din po, binabati ko ang mga kapatid po na nasa online. Meron po siguro mga kadahilanan kung bakit po sila hindi makakarating ng face-to-face. Maaaring may mga nakatira sa malalayo at kung ano pa man po mga kadahilanan. So, sa umaga po ito, alam niyo na po na ako po ay tumatalakay sa aking pong ginagawang serye ng pag-aaral tungkol po sa New Testament. At ito po ay tuloy-tuloy at continuation po ng ating ginagawang pag-aaral at inumpisahan po natin ito sa pagtalakay sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Nung nakaraan pong ating tilalakay ay tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo, the birth of Jesus Christ. Ito po ay tinalakay natin at sinasabi nga po dyan na dalawa ang author na nag-present ng history ng kapanganakan ng Panginoong Kristo. Ito nga po si Matthew at si Luke. At binigyan natin ng magkabukod na pagtatalakay yung kanilang pahayag sa history na nangyari sa kapanganakan ng Panginoon. Kaya po humaba po yung ating discussion tungkol dyan. At ito po ang kapanganakan po ng Panginoong Kristo, that this significant event brought great impact to the history of humankind. Marami pong naiambag itong pangyayaring ito. Katulad nga po ng ating mga tinalakay previews sa ating Bible study, yung pong yung kapanganakan ng Panginoong Jesus, yun yung naging basihan o pinagkuhanan kung kaya nagkaroon ng sistema of how to reckon the time ng ating pong kasaysayan, kung paano natin binabasa yung mga taon ng ating kasaysayan, no? Yung BC, before Christ era, at yung AD. So, isa lamang po yun sa ating natalakay. So it is amazing to know that the scripture written of him was fulfilled in his birth. No? Tinalakay po yung siya pinanganak ng isang birheng babae, ang kanyang inang si Maria, at ganoon din yung location kung saan siya ipinanganak na naaayon sa kasulatan. No? At itong virgin birth na ginagamit nating termino na tinalakay sa atin ni Matthew at ni Luke ay inline doon sa theology na tinuturo naman ni John, ni Apostle John, na yung pre-existence po ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, nandoon na siya kasama ng Panginoon, ng Ama, bago pa man likain ang lahat ng mga bagay, ang sanlibutan at ang langit at lupa. Ano po? Si Jesus ay isang regalo ng Ama sa sanlibutan na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Dahil sa kagustuhan ng Diyos na maligtas ang mga tao. No, yan lamang po yung ating mga natalakay tungkol dyan. There are two authors who presented us the history of birth of our Lord Jesus Christ. Yun nga po si Luke and Matthew. Yeah, Luke and Matthew. At bago po dugtungan yung ating ginagawang pag-aaral, i-refresh ko lamang po kung ano yung nakaraan nating pinag-aralan o tinalakay doon sa birth of Jesus Christ according to Luke. Ito po ay nakasama rin na po. Yung pagtalakay po sa atin ni Luke, ito yung panahon na nagkaroon ng consensus. There was a Roman Empire-wide consensus na nanggaling yung utos galing kay Augustus Caesar na emperador po ng Roma nung panahon po na yan. At sumunod po na nangyari, Joseph and Mary went from Nazareth in Galilee to Bethlehem of Judah. Dahil si Jose po ay sa angka ni David, kanyang ninuno, siya po ay taga-Judea. Kaya po, papunta po sila dito po sa Bethlehem. Yan po yung kanilang naging travel. Mula sa Nazareth ng Galilea, papunta po sa Bethlehem ng Judea. Ang sumunod na nangyari, habang sila ay nandun na sa Nazareth,
sa Bethlehem ng Judea, naganap yung kapanganakan ng Panginoong Jesus. No? Jesus was born and placed in a manger. Dito, binibigyan tayo ng impormasyon ni Luke na ang Panginoon ay inilagay, no, sa pasabsaban o sa kulungan ng mga hayop. Siya po ang nagbigay ng impormasyon ito sa atin. And angel had announced the birth of the Savior to the shepherds. Kung paanong mayroong mga pastor ng tupa nung gabing yon na nasa parang o nasa field. Dito, ibinalita ng anghel ng Panginoon na ipinanganak na nga sa inyo ang tagapagligtas. Yun nga po ang Panginoong Kristo. Yan po yung summary ng pagtatalakay ni Luke sa kapanganakan ng Panginoong Kristo. Now, summary of the birth of Jesus Christ according to Matthew. Ito naman yung panahong, ang kinikwento ni Matthew, panahon naman ito ni King Herod. During the time of King Herod, there was a magi or wise men came to Jerusalem. Na tinalakay po natin kung sino sila, kung ano sila, itong mga wise men na nanggaling sa east. No? Sila'y pumunta sa Jerusalem nung kapanahunan ng paghahari ni King Herod. Bakit po? Because they're looking for someone. They are looking for someone who had been born King of Jews because they saw the star. No, naging tanda sa kanila yung bituin na naging, ito na nga yung palatandaan na ipinanganak na nga ang hari ng mga Hudyo. Kaya sila nagpunta ng Jerusalem para hanapin itong sanggol na ito. Ano po? At nagulumihan si Herod. Kaya naman, Herod consulted the priests and teachers of the law to know where the Christ was to be born. No? Ikinonsulta niya sa kanyang mga saserdote at mga scribes, no? Kung saan nga ipinanganak ang Kristo. At sa pagsasaliksik nila ng mga kasulatan sa Old Testament, nakuha nila ang kasagutan na ito ay ipinanganak. Ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinanganak sa Bethlehem of Judea. Bethlehem in Judea. Yan po ang kasagutan. Now, pagkatapos po nito, Herod sent magi to Bethlehem to search for the child and instructed them to report him when they find him. Dahil na alam na nila ngayon na kung nasaan ipinanganak sa Bethlehem, pinadala niya ngayon itong mga wise men sa Bethlehem at pinagsabihan sila na balitaan niyo ako kung mahanap niyo itong sanggol na inyong hinahanap. Nang sa gayon, ako rin naman ay makasamba sa kanya. Ayun ang naging dahilan ng King Herod. Ano ba? Yun po ang nangyari. Ang sumunod na po nangyari, nakarating nga itong mga magi or wise men sa kinaroroonan ng Panginoong Jesucristo. Wise men visited and worshiped the child Jesus. At doon napag-aralan natin na itong mga wise men ay naghandog ng regalo yung sa sanggol na si Jesus. Yung mga ginto, mira, and frankincense. So, yun po yung kanilang iniregalo. No? Nandun na rin po yung kanilang ginawang pagsamba sa Panginoong Jesucristo. At ito inadatna na nila sa tahanan ng Panginoong Hesus kasama ang kanyang inang si Maria. Katapos po, they did not go back to Herod. No? Katulad nung ibinilin sa kanila ni King Herod na pagsabihan siya kung mahanap na nila itong sanggol. Pero sila, they did not go back to Herod. Having been warned in a dream. Sinabi sang anghel sa kanila ng Panginoon na huwag nang bumalik pa kay Herod. Umiba na kayo ng daan pa uwi. Ano po? Ganon din naman si Jose, na kanyang ama. Angel directed Joseph to escape to Egypt because Herod was going to search for the child to kill. Yun pala ang dahilan kung bakit na gustong malaman kung nasaan ang sanggol na ito na ang Panginoon para patayin. No? Kaya po, inutusan ng anghel ng Panginoon si Jose na pumunta muna ng Egypt habang hinahanap, mayroong panganib sa buhay ng sanggol na kanilang dala-dala po. Now, dito nangyari yung balak ni King Herod na pagpatay sa mga bata. Herod has ordered to kill all the boys in Bethlehem and in vicinity who were 2 years old and below.
No, ayon sa kanyang pagkasaliksik sa mga wise men, ay iniutos niya na patayin ang lahat ng lalaki sa lugar ng Bethlehem at sa mga paligid nito na may edad 2 taon pababa para masiguradong mapapatay na po yung sinasabi nilang sanggol na ipinanganak na hari ng mga. Yun po ang naging kasaysayan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. At sa pagpapatuloy po ng ating lesson na tayo po ay nasa lesson number 5, no po, ito pong pangyayaring ito ay isisingit natin ito po yung tagpurin na nangyari sa sanggol na si Jesus. Nung siya ay 8 araw may kulang na 8 araw. Kaya po, sa umagang ito, pinamagatan ko po itong lesson number 5, when Jesus was 8 days old. Bakit po? Ano po bang nangyari nung siya ay sanggol na may edad, na may gulang na 8 araw? O, at ano yung mga significance ng event na ito sa ating pananampalataya, sa ating mga buhay? Ito po ay mababasa natin sa Luke chapter 2 verse 21. No? Pagkatapos po natin matapos itong nangyari sa kanila, pagsusunod-sunodin yung mga pangyayaring tinalakay natin dito sa chronological study of life of Jesus Christ. Babasahin ko po, on the 8th day, nakita niyo po, on the 8th day, after po ito ng kanyang kapanganakan, on the 8th day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus, the name the angel had given him before he was conceived. So yung pala yung nangyari o naganap sa Panginoong Hesus nung siya may kulang na 8 araw. Siya ay pinuli. Siya po ay napasa ilalim sa circumcision. Po. Now, siguro matatanong natin, why did Jesus had to undergo circumcision at his 8th day? Napakamurang edad para po sumailalim sa isang pagtutuli na hindi na iba sa ating panahon na maaaring maikumpara natin na tayo ay mayroong na masyado po itong bata para sa sumailalim sa pagtutuli. Bakit po? Ano po bang dahilan? Bakit espesipiko na sa ika-8 araw tutuliin ang mga lalaki sa Israel? Ang kasagutan po, yan po ay sangayon sa kautosan ni Moises. Sangayon sa mga umiiral na mga kautosan sa panahon po nila. Yun ang kasagutan. Maaari po rin natin itanong, bakit? Ano ho? Kung nangyari nga na siya ay nagpatuloy sangayon sa kautosan ni Moises, ano po? So dapat bang maganap din ito sa atin? Ang katanungan kasi, maaaring nasa New Testament na po tayo kung saan ito na yung panahon ng pagsusugo ng Panginoong Diyos sa kanyang anak. Bakit kailangan pa rin sumailalim sa mga kautosan ni Moses na nasusulat sa Lumang Tipan? So, dapat din bang maganap ito sa atin? Dapat din ba natin itong ganapin? Bakit hindi na natin itinuturo ang tungkol sa pagtutuli sang-ayon sa kautosan ni Moises para tayo ay maging dapat sa Diyos? Kasi ito, ginawa sa Panginoong Hesus, dapat bang itong mangyari rin naman sa atin? Yan po yung mga katanungang masasagot sa pag-aaral na ito. Unang-una po, alamin po natin yung origin ng circumcision sa Israel. Mapagpapauna ko na, ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ang sabi po yan ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 4, na ipinanganak ang sanggol sa ilalim ng kautusan. Ito po ang origin ng circumcision sa bansang Israel noong panahon po ni Abraham. Yan po ay mababasa natin sa Genesis chapter 17 verse 9 to 14. So medyo mahaba lang po. Gusto ko po itong basahin sa inyo ng tuloy. Dahil po alanganin kung puputulin natin yung mga verse. So pagtiyagaan po natin pakinggan ang talata po ito. Sa chapter 17 verse 9 to 14 ng Genesis, ganito po ang ating mababasa. Then God said to Abraham, as for you, you must keep my commandment, you must keep my covenant, you and your descendants after you for the generations to come.
This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep. Every male among you shall be circumcised. You are to undergo circumcision, and it will be the sign of covenant between me and you for the generations to come. Every male among you who is 8 days old must be circumcised. Specific pong sinabi ang edad. Including those born in your household or bought with money from a foreigner. Those who are not your offspring, whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant. Any uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh will be cut off from his people, for he has broken my covenant. Isa-isahin po natin yung sinabi ng Panginoong Diyos. Every male, no, ang kailangang masulit. Naalala ko po, tinanong po ito sa akin sa Imos Church, na meron bang, kung ang mga lalaki ay tinutuli sa panahon ni Moises, paano naman yung mga babae? At yun po yung naging tanong. Ano yung katumbas ng pagtutuli naman sa mga? So, wala po tayong mababasang ganun po ng kahalintulad ng pagtutuli na ginagawa sa lalaki na katumbas ng ginagawa naman sa mga babae. Kaya dito malinaw sa mga talata ng Biblia na mga lalaki ang tinutuling. Every male. Ang sabi kay Abraham, in your descendants for the generations to come, who is 8 days old must be circumcised. Di ba po? Katulad din naman ng Panginoong Jesus, ika-8 araw ng kanyang, pagkatapos ng kanyang kapanganakan, siya ay tinuli. No? Alinsunod po dito sa tipan. So dito po sa pinag-uusapan natin, tipan po ito, pero ang kanilang termino dyan mamaya po, ay makakautosan ni Moises. Ang sabi kay Abraham, yung mga ipinanganak sa inyong household, sa inyong sambahayan, sa Tagalog, born in your household, those foreigner servants who bought with money, mga ibinili nyo ng salapi. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant. Nakita niyo po, gusto ko pong bigyan ng emphasis itong everlasting covenant. Walang hanggang tipan ng Diyos. Sa makatuwid, dapat ba natin itong ituloy o dapat din ba natin ganapin o sundin ang kautusan nito o ang covenant na ito ng Diyos? So yan po yung mamaya sasagutin natin. At ang sabi pa kay Abraham, those who are not circumcised in the flesh will be cut off from his people. So merong sanction kapag hindi ka sumunod sa tipang ito. No? Ikaw ay tatakwil ng sambayan ng Israel. Hindi ka nila tatanggapin kababayan nila kung ikaw ay hindi susunod sa tipang ito. Kung ikaw ay hindi so magkaiba po sa panahon natin ngayon no, na wala namang mawawala, wala namang tayong ilalabag na kautusan. Unlike sa panahon po nila, ang sabi ng Diyos, ang mangyayari sa hindi magpapatuloy sa laman ay will be cut off from his people. Parang ita ng mixing o simpleng family tree ni Abraham, ano po? Para po maipakita ko lang po yung pagkakasalin-salin ng generation. No? Si Abraham po, nung ibinigay sa kanya yung tipan ng Diyos, nung panahon niya, nung binasa po natin sa Genesis chapter 17, ang anak niya pa lang po si Ismael. Ito po yung anak niya kay Agar, no, na isang alipin ni Sarah. Pamilyar po tayo dyan dahil pinagpag-aralan natin yan sa Old Testament. No, nung panahon po niya, nung binigay kay Abraham yung tipan ng pagtutuli, si Ismael ay may edad 13 years old that time. Kaya po yung panahon yun, pagkatapos ibigay ng Panginoon ang tipang ito, silang dalawa ay nagpatuli. No? Si Abraham naman po ay may edad 99 years old nung panahon na yan, nung siya ipinuli. At nung panahon ng pinanganak na po, si Isaac, no? Nabuntis na po si Sarah, naganap naman ang pagtutuli kay Isaac nung 8 araw din niya ni Isaac. Ngayon, nung nagkaroon naman ng anak si Isaac, yun nga si Esau at si Jacob na naging Israel. Ngayon, itong si Israel, nagkaroon ng 12 anak. Diyan po nasalin yung mga
Yan po yung saling lahi ng kanilang ng Israel. Yan po yung pinagmulan ng lahing Israel ngayon. Itong 12 lahi. 12 tribo or tribes. Dito po sa Levi tribe, dito po nanggaling si Moises. Dito po ang kanyang angkan. Ang ating Panginoong Hesus dito sa Juda, no? Kaya ko po ito pinakita dahil pinakita ko po yung generations, no, yung pagsasalin-salin ng henerasyon ng kanilang angkan, pati yung tipan ng Diyos sa kanila. Kaya po itong tipan ng pagtutuli ay isinama rin naman sa mga kautosan ni Moises. So kaya ko po pinakita, nakita niyo po yung taon, yung pagkakapasa-pasa po ng tipan. Simula kay Abraham hanggang dito sa panahon ni Moises na nanggaling sa angkan ni Levi. Now, sa Leviticus chapter 12 verse 1 to 3, ganito po ang ating mababasa na naging kautusan itong pagtutuli. No? The Lord said to Moses, says to the Israelites, a woman who becomes pregnant and gives birth to a son will be ceremonially unclean for 7 days, just as she is unclean during her monthly period. On the 8th day, the boy is to be circumcised. Kaya po, kasama na siya sa kautusan ni Moises. Kaya yun na po ang terminong ginagamit ng mga tagapagturo ng panahon na yan na ito'y kautusan na ni Moises. Magmula sa tipan ng Diyos kay Abraham, isinama siya sa mga kautusan ni Moises. No? Kaya po, ibang-iba po yan sa panahon ng pagtutuli. Bagamat uso na rin ang pagtutuli sa Pilipinas. No? Iba po itong pagtutuli na pinanggalingan ng ito yung nanggaling sa tipan ng Diyos. Ang pagtutuli naman sa atin, iba na po ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuli. More on medical and hygienic purposes na po kung bakit tayo nagpapatuli sa panahon natin ngayon. Kaya gumawa ako ng konting ayan po yung mga reasons. No? In our time, the reasons for a boy to undergo circumcision is for medical and hygienic purposes. Ano po? Ang sabi ng mga doktor, to avoid infection from UTI, so yung urinary tract infection, to reduce the risk of infection from HIV. Ito po yung nakamamatay na virus pagkat pinapahina niya yung immunity ng katawan ng tao. At yung pananatiling malinis, no? Kasi po nagkakaroon ng infection dahil sa dumi na naiipon dahil natatakpan nga ho ng balat. Kaya po yan yung ating dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa panahon natin ngayon. So iba sa panahon ng mga Israelita na itatakwil ka ng iyong sambayanan. No? Hindi naman tayo itatakwil ng sambayan ng Pilipino kung pinili natin hindi magpatuloy. Ano? Hindi katulad sa mga Israelita. Hindi nga tayo tatakwil ng ating mga kababayan, aasarin naman tayo. No? So hindi po, yan po yung mga dahilan. No? Yun po yung pinagkaiba. Yan po yung history or origin ng pagtutuli. At sa panahon na po ng mga apostol, no? Nung panahong pangangaral ng mga apostol, meron na sila mga na-convert na mga believers nung panahon po nila. No? Meron na silang sabihin, meron na silang mga na-convert na nanampalataya sa Panginoong Kristo. No? Kaya po, naging issue itong pagtutuli para sa mga nananampalataya noon. Meron pa rin nangangaral na dapat kayong matuli para kayo'y maging dapat sa Diyos o dapat kayong matuli para kayo'y maligtas. Ano? Yun yung naging issue o problema nung panahon nila, nung pangangaral sa mga mga sumasampalataya. Ito yung may approximately mga taong 50 AD. At ito po yung mababasa natin sa Acts 15. Ito po yung gagamitin natin kasaysayan na pag-aaralan tungkol sa issue na binabanggit ko nga po, tungkol sa pagtutuli. Na pinangangaral nila noon, merong ilan na nangangaral na kailangan ikaw ay sumunod sa mga kautosan ni Moises. Ikaw ay dapat na matuli para ikaw ay maligtas. No? Yan po yung mababasa natin sa verse 1 ng Acts 15. Ganito po ang ating mababasa. A certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Ayan po yung issue.
Ayan po yung pagkatapos ng first missionary journey ni Apostle Paul. Siya po ay nasa Church of Christ sa Antioch. At dun sa Antioch, may mga dumating nga. Sabi sa Acts, may dumating na mga certain people, mga kalalakihan na galing Judea. Pumunta sila sa Antioch, doon sa church nila Apostol Pablo. At itong mga taong ito, nagtuturo sa mga mananampalataya, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Sabi nila. Kung titignan po natin sa mapa, ayan po yung, sila po galing sa Judea, ng Jerusalem. Jerusalem na Judea. Papunta po dito sa Antioch of Syria. No? Kaya po nila sinabing people came down. No? Geographically, ang Judea po ay located sa elevated area. Nasa bulubundukin po siya. Kaya po sinabing sila ay bumaba papuntang Antioch. At ang Antioch naman ay nasa coastal o baybaying dagat. Kaya po sila po ay bumaba sa Antioch. Ngayon, ayan po yung katuruan. Ano? Ito po yung kanilang itinuturo sa mga mananampalataya sa Antioch. Ngayon sa verse 2, this brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed, along with some other believers, to go up to Jerusalem to see apostles and elders about this question. No? Ito pong matter ng tungkol sa pagtutuli. No? Nagkaroon ng pagdedebate, talakayan tungkol sa bagay na to. Kaya nga po, isang issue eh. Hindi naman po nila pagdedebatean o pagtatalunan kung hindi nga po issue o nagkakaroon ng conflict of ideas or pangangaral tungkol sa pananampalataya. No? At ngayon, na-appoint ng Antioch church itong si Paul and Barnabas para pumunta dito sa Jerusalem para makipagkita sa mga apostles and elders para pag-usapan itong problemang ito. Ngayon sa verse 3, the church sent them on their way, and as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. This news made all the believers very glad. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, to whom they reported everything God had done through them. Tiniwento ni Apostle Pablo yung nangyari sa kanyang journey, missionary journey, na meron silang mga na-converting Gentiles, at masaya ang mga believers na malaman itong ibinalita sa kanila ni Apostle Pablo. At doon nga, winelcome sila. Diba? Pagdating nila sa Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostle and elder. Verse 5, then some of the believers who belonged to the party of Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. Dito po sa verse na ito, nakilala na kung sino po yung certain men na nagtuturo ng circumcision for salvation. Ito po yung mga nasa grupo ng mga Pariseo. Dala-dala pa rin nila yung kanilang mga aral na sinasabi nila, dala-dala nila yung mga aral ni Moses, no? Pero ang kanilang aral, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. Nung una nilang claim, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Ngayon dito, hindi lang yung pagtutuli ang kailangan gampanan o gawin ng mga Hentil, kundi they are required to keep the law of Moses. Hindi lamang po yung pagtutuli ang gusto nilang ganapin ng mga Hentil, kundi ganapin din naman nila yung mga kautusan ni Moses. Hindi lang yung pagtutuli. So yun ang gusto nilang mangyari. So the apostle and elders met to consider this question. Pinag-usapan po nila, pinagmitingan po nila yung bagay na ito. Kung talaga bang kailangan nating magpatuli at ganapin ang mga kautusan ni Moses para tayo maligtas. Yan po yung mga kanilang pag-uusapan. Sa verse 7, after much discussion, so hindi lang simpleng discussion, no? So, maaaring napakahabang discussion or diskusyon ang nangyari. Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago,
God made a choice among you, that the Gentiles might hear from my lips the message of gospel and believe. Tumayo ngayon si Pedro. At ang sabi niya, ikinikwento niya yung nangyari sa Acts 10. Kung pamilyar po kayo sa kwento doon sa Acts 10, siya po ay ininbitahan ni Cornelius na pumunta sa kanyang sambahayan para pakinggan yung kanyang aral. At doon nagpadala ng kanyang alipin si Cornelius para sunduin si Pedro sa kanyang bahay upang magsalita doon sa sambahayan ni Cornelius. At ito nga yung ikinikwento ni Apostol Pedro, dito sa sinasabi niya na that sometime ago, God made a choice among you. Sabihin, kumuha ang Diyos sa mga Israelita, napagkat siya Israelita. Bakit? That the Gentiles might hear from my lips the message of gospel and believe. Naging siya yung naging instrumento o representative ng mga Israel o ng mga Hudyo para naman marinig ng mga Hintil yung message of gospel at kanilang paniwalaan. Yun yung kanyang ikinikwento. Sa verse 8, God who knows the heart showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as He did to us. Ito naman, ang kinikwento niya po rito, yung nangyari naman sa Acts 2, na ang Diyos na nakakakilala ng puso, na pinakikita niya na sila'y tinanggap, bagamat sila'y hentil, sila'y tinanggap ng Diyos at ibinigay ang banal na Espiritu sa kanila. Na kung paano, noong Acts 2, ibinuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa mga apostol. Kaya po sila nakapagsalita ng mga iba't ibang wika sa Acts 2. Ganon din pong nangyari sa Acts 10. Pagkatapos na mapakinggan yung message ni Apostle Peter sa sambahayan ni Cornelius, ibinuhos din naman ng Diyos ang kanyang Espiritu sa mga Hintil. Kaya sila ay nakapagsalita rin ng iba't ibang wika. So walang pinagkaiba. Ito ang sinasabi ni Apostol Pedro, na kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa atin noong panahon ng mga apostol sa lugar ng Jerusalem. Kaya sila nakapagsalita ng iba't ibang wika. Ganon din ang ginawa ng Diyos sa mga Hintil na ito, na binigay ang kanyang Espiritu, katulad din naman ng ginawa sa atin. Ayan po yung sinasabi ni Apostle Peter. He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. So dito nagpapakita that God did not show any partiality. Hudyo at Hentil, parehas niya pong pinagkalooban ng kanyang Espiritu. Hindi siya nagtatangi ng tao. Ito ang sinasabi ni Apostol Peter sa bagay na ito. Verse 10, now then, why do you try to test God by putting on the neck of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? Bakit tayo naglalagay ng yoke sa leeg ng mga Hentil, na kahit na yung ating mga magulang, kahit na tayo man, hindi natin kayang dalhin? Bakit tayo magbibigay ng pasanin sa kanila? Verse 11, no, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved, just as they are. Katulad din naman nila. Na tayo ay ligtas sa pamamagitan ng the grace of God. Sa Acts 15, kung nagpamali ako ng pagtatagalog. Datapot naniniwala tayo na tayo'y nangaliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Nagaya rin naman nila. Hindi ayon sa pagtutuli o mga kautusan ni Moses tayo na-justify, kundi sa biyaya ng Panginoong Hesus. Katulad din naman natin, sabi ni Apostol Pedro. The whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul. At dito naman si Barnabas naman at si Paul ang nagsalita
telling about the signs and wonders God had done among the Gentiles through them. Yung kanilang missionary journey, kung paanong maraming mga mananampalatayang Hintil ang kanilang na-convert, ikinuwento nila about the signs and wonders that God had made among Gentiles. Na tinanggap din ng Diyos itong mga Hintil sa pamamagitan po ng kanilang pangangaral, no? Doon sa mga lugar ng Hintil. Sa verse 13, when they finish, James spoke up. Si James naman po ang nagsalita. Ang sabi niya, brothers, he said, listen to me. Simon has described us how God first intervened to choose people for his name for the Gentiles. The words of the prophets are in agreement with this, as it is written. So, kinote niya yung nasa Amos chapter 9, verse 11. Well, sinigundahan niya yung sinasabi ni Simon Peter na kung paano pumili ang Diyos ng mga tao sa mga Hintil, no? God chose a people from His name, from the Jews, as it is written. Kaya rin naman ng mga propeta ay sang-ayon sa bagay na ito. Sa verse 16, after this, I will return and rebuild David's fallen tent. It ruins, I will rebuild, and I will restore it, that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who bear my name, says the Lord, who does these things known from long ago. Sabi ni Apostol ni James, no? Sang-ayon din naman ang mga propeta sa bagay na ito, no? Na tinanggap ng Diyos ang mga Hintil, tulad ng sinasabi ni Peter. So si Peter, si Barnabas, Paul, James, and Prophet Amos ay nagkakaisa na dapat ngang tanggapin ang mga Hintil. No? Na ang mga Hintil ay tinanggap din ng Diyos katulad natin. Sila ay liligtas din naman. Sila ay kasama sa plano ng Diyos ng pagliligtas. Kasama rin sila sa plano ng Diyos na i-bless. No? Katulad ng pangako kay Abraham na sa iyong bidhi, no? All nations shall be blessed. Hindi po ito pagbubuhat ng isang bangko bilang Hintil po. Kundi itong ating ipinapahayag o itinuturo ay galing sa pahayag ng mga Israelita na ang mga Hintil din naman ay tinanggap ng Diyos na kasama sa pagpaplano ng pagliligtas. Ito po yung kanilang sagot doon sa issue tungkol sa pagtutuli at pagganap sa mga kautusan ni Moses. So ang mga Aparisiyo lang naman ang hindi sang-ayon. No? Sila lang ang naiiba ng turo patungkol sa pananampalataya o tungkol sa kaligtasan. Bagamat iniklaim nila na tinuturo nila o nagtuturo sila sang-ayon sa kautusan ni Moses. Kung pag-aaralan natin ang Biblia, ibinunyag nga ito ng Panginoong Hesus na sila nga ay nag-aaral o sila ay nagtuturo ng doctrines of men. Yung kanilang ipinapahayag lamang ay yung mga katuruan na salit-saling sabi ng mga tao. Commandments of men. Iwinalang bahala nila ang kautusan ng Diyos para maitatag ang kanilang sariling mga katuruan. Kaya naman sa Galatians chapter 5, ganito rin naman yung katuruan ni Apostol Pablo tungkol sa pagtutuli. Ang sabi niya sa verse 2, mark my words, I, Paul, tell you that if you let yourself be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Tatangkilikin niyo pa rin ang pagtutuli. Sige. Sa inyo si Kristo. No? Dahil kung sige pa rin kayo sa pagtangkilik sa pagtutuli. Kaya nga ang sabi dito ni Apostol Pablo, ito ay katisuran sa cross ni Kristo. Mamaya po babasahin natin yan. And sa verse 3, again I declare to every man who lets himself be circumcised
that he is obligated to obey the whole law. O sige, kung gusto niyo talagang kayo ay tumatangkilik sa pagtutuli, you are obligated to obey the whole law. Hindi lamang yung pagtutuli, kundi dapat ganapin nyo rin yung buong kautusan. Kung inyong ang ipipilit na kailangan kayo ay matuli para kayo maaaring ganap sa Panginoon. No? Verse 4, who you are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. No? Kayong nag-aakalang aariing ganap sa pamamagitan ng mga kautusan, kayo'y hiwalay kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo. At kayo'y nahulog sa biyaya. Kung ipipilit nyo ang circumcision. For through the Spirit, we eagerly await by faith the righteousness for which we hope. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Kay Kristo, kayo man ay tuli o hindi tuli, wala. Basahin natin po sa Tagalog. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kapuan, kahit man ang di pagtutuli, kung ang pananampalataya na gumagawa sa pananampalataya ng pag-ibig. So walang kabuluhan, ikaw man ay tuli o hindi tuli. Kay Kristo, yan ay walang kabuluhan, sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga ito tinatawag na katisuran sa cross. Kung mag-skip tayo sa verse 11, ang sabi po ni Apostol Pablo sa bagay na ito, brothers and sisters, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been abolished. Sa Tagalog po, ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit ako'y pinag-uusig pa? Kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa cross. No? Nung siya'y nangangaral pa tungkol sa pagtutuli, bakit ako pinag-uusig? No? Kung gayon ay natapos na ang katisuran sa cross. Bakit po sinabing katisuran sa cross? No? Dahil kung pipilit po natin na ang circumcision ang paraan para tayo maligtas, magkakaroon siya ng conflict doon sa ginawa ng Panginoong Hesus na ano ba talaga ang nakakapagligtas? Yung pagtutuli o yung kamatayan o ang na nangyari sa cross? No? Na kamatayan ng ating Panginoon sa cross. Magkakaroon ng conflict eh. Kaya nga ito naging katisuran sa cross. Kumbaga, nagiging sagaban ito o nagiging kontik ito sa kaisipan ng mga makikinig na kung ano ba talaga ang nakapagliligtas. Yung kautusan ni Moises, yung pagtutuli, o yung ginawang kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya nga pag sinabing katitisuran, di ba po, parang pag naglalakad tayo, merong sagabal sa daan, nakakasagabal siya eh. Nakakatisod siya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ito ay natigil na. Sa 11. Ito ay natapos na. Babasahin ko po muli. Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral siya pa ang pagtutuli, bakit ako pinag-uusig pa? Kung gayon ay natapos na ang katisuran sa krus. Kaya kay Kristo, tuli man o hindi tuli, wala na itong kabuluhan para sa kay Kristo. Ngunit, bagamat wala nang kabuluhan ang pagtutuli sa laman, ito ay pinangangaral ni Apostol Pablo sa mga Romans na ang pagtutuli tungkol sa pagtutuli sa puso. Ito po yung natalakay ko na po sa mga previous lesson ko po na ginawa. Maaaring familiar na po kayo na binasa ko po itong verse na ito. Sa Romans chapter 2 verse 28. A person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. No, a person is a Jew who is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not
by the written of both. Such a person's praise is not from other people but from God. Ang pagtutuli po sa atin sa panahon ngayon, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay pagtutuli sa puso sa pamamagitan ng Espiritu. No? And po ang ibig sabihin po niyan, yung binasa natin sa Acts kanina, that God purifies heart by faith. No? Ganon po nililinis ng Diyos. O ganon itinutuli ng Diyos ang ating mga puso. Kaya nga po tayo ay nangangaral, no? Dahil kung paano God purifies the heart by faith, tayo ay nagkakaroon ng pananampalataya kapag tayo ay nakakapakinig ng mga salita o aral niya. Kaya po tayo nangangaral ng salita ng Panginoon kung nang sa gayon magkaroon ng pananampalataya ang mga tao at nililinis ng Diyos ang puso. At sa ganon, isinusulat na ng Diyos ang kanyang kautusan sa puso ng bawat tao. Ganon po ginagawa ng Diyos ang pagpupuli. So, yun po ang kasagutan doon sa mga issue nung panahon po ng mga apostol na kung dapat bang tanggapin ang mga Hintil o dapat ba nilang ganapin ang mga kautusan ni Moises. Yun ang kasagutan ng mga apostol ng panahon na yan. Ngayon, ang sumunod po na nangyari sa Panginoon, no? Balik po tayo sa Panginoong Kristo. Ito po ay pabibilisin mo na lang po para matapos na ho. Pagkatapos po siyang tuliin sa ikawalong araw, Jesus was presented in the temple. Ito rin po ay alinsunod sa mga kautusan ni Moises. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord, and to offer a sacrifice in keeping with that what is said in the law of Lord, a pair of doves and or 2 young pigeons. Yan po ay mababasa natin sa Leviticus chapter 12. So, sinunod sa mga kautusan ni Moises kung paanong sumailalim sila sa purification na rituals sang-ayon sa kautusan ni Moises. Nangyari po yan sa Panginoong Kristo. Dahil siya ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So skip na po tayo sa verse 34 and 40. When Joseph and Mary had done everything required by the law, they returned to Galilee to their own town of Nazareth. And the child grew and becomes strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was of purification rites, of purification rituals. Sila po ay nagbalik sa Nazareth. Kaya po ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari niyan, number 1, yung tinalakay nating Annunciation of Birth of John. Pagkatapos mong ma-announce yung kapanganakan ni John, ito naman yung sumunod, yung Annunciation of Birth of Jesus Christ. And after that, ipinanganak na nga po si John, the birth of John. At sumunod, the birth of Jesus Christ. At pagkatapos na maipanganak ang Panginoong Kristo, pagkatapos ng 8 araw, siya po ay sumailalim sa pagtutuli. Atin po tinalakay kanina. The circumcision and naming of Jesus. And Jesus was presented in the temple. Yung naghandog nga po ng ibong bato-bato or pigeon. And after that, wise men visited and worshipped child Jesus. Ito po yung mga nakaraan nating lesson. Joseph and Mary escaped to Egypt with Jesus. Dahil nga po may bantang panganib sa buhay ng Panginoong Hesus, sila ay pinatakas papuntang Ehipto. And Herod ordered to kill children in Bethlehem. Dito na nag-utos si King Herod na ipapatay yung mga sanggol na may edad 2 taong gulang pababa. And then Jesus' family returned to Nazareth after the death of Herod. Dahil namatay na yung taong may banta sa kanyang buhay, bumalik na po sila sa Israel at sila ay nanirahan sa Nazareth. Tulad nga po nung sinasabi ng talata. And ang sumunod po na nangyari, Jesus visited Jerusalem at the age of 12 years old.
ito po yung maaari natin isusunod na tatalakayin sa susunod nating pagsasama-sama. Na ano pong nangyari nung siya ay 12 taong gulang. So, yun lamang po. Maaari natin dugtungan yung mga hindi po natin natalakay na mga talata sa umagang ito sa susunod po natin pagkikita-kita. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga po. Meron pong mga tanong tungkol po sa